Psalm 205 natin masabot. Near the cross.
Whom have I on earth beside?
dakilang Diyos sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Lord, kami po Panginoon, ipagpasalamat po sa gabing ito Panginoon sa tagay namin kalakasan at buhay na pinagkaroon mo sa bawat sa Panginoon. Salamat po Diyos sa pag-iingat, Lord God, sa buong maghapon Panginoon, maging sa pagpapala, Lord God, na ibinibigay mo sa bawat sa Panginoon. Ko Diyos ang siyang may taas Panginoon sa gabing ito, Lord God. Kaya mo Diyos na mapagpupuri kami Panginoon ng malaya, Lord, sa iyong pangalan Panginoon. At dalangin namin ng Diyos na maging marapat kami Panginoon sa iyong harapan Panginoon. Hingin namin ng Diyos na linisin mo ang aming mga puso't isipan, Lord God. Anumang huli na gawa ng kaaway Panginoon na itabuhin mo ito, Lord God, papalabas Panginoon. At naway Panginoon, ikaw ang siyang maging sentro Panginoon na aming gawain Panginoon. At dalangin namin ng Diyos sa gabing ito, Lord God, ang gawain na ito, Lord God, ay maging matagumpay, Lord God. Muling mo kaming samahan, Panginoon. Hingin namin, Lord God, ang iyong guidance, Panginoon, na siyang magitna sa bawat sa Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ay ikaw siyang muna, Panginoon, mula sa gagamitin mo, tagapanguna, Lord God, sa lahat, Lord, ng iyong maghahayag ng salita, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang magbasbas ng kanyang mga labi, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang mag-guide sa kanyang Panginoon, Lord God, tungo sa mga nakikinig, Panginoon. Alam mo, Diyos, ang desire ng mga bawat puso ng bawat sa Panginoon. Naway, Panginoon, marating sa luklukan ng iyong awa, Lord God, ang aming mga panalangin, Panginoon. Abutin mo, Lord God, ang bawat sa Panginoon. At hiling namin, Panginoon, Lord, ay bawat papunta pa lamang, Panginoon, sa bahay sa bahay nito, Lord God, ay pagkaingatan mo sila, Lord God, sa kanilang daraanan, na maging payapa, Lord God, at maging ligtas, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, sa mga maganap na ganitong uli ng gawain, Panginoon. Pagpalain mo sila, Lord God, kung paano mo may pagpalain, Panginoon. Sa mayo, Diyos, ang lahat ng kapulian, pasalamat sa dakilang pangalan na ay Panginoon Kristo namin, Diyos at tagapagligtas. God bless you, Brother Ryan. Samantala mo po po isa. Amen. It's good to be back in the house of the Lord. Amen. Narito naman tayo po sa gabi ng pananalangin at muling dudulog sa ating Panginoon ang ating mga pangailangan. Amen. At kung may mga nais mga testimony mamaya at or magaling awitin ay pagtaas na po na kanilang mga kamay. At bago tayo dumakot sa bagay na yan, at tayo awit ng isang masayang awiting sabing The Lily of the Valley, Song 83 ng ating mga songbook. The power of Jesus is everything to me. Amen.
Amen. At tayo grab na po sa pagka-testimony. At kung may nais mag-ko, ano na po mapagtaas ng kamay. Amen. At wala naman po, nais kong samantalin po ang pagkakataon na si Diyos po ang nagbabalik na papulit pasalamat sa pag-ingat niyo po sa amin ni Bararin sa Marako at pauwi kay Quezon na tinapad yung mga panalangin namin na magandang panahon. So, binigyan kami ng magandang panahon, masinag na araw. At siya yung nag-iingat sa amin sa daan, maging sa pag-provide ng aming mga pangailangan. Kaya sa Diyos po binabalik ang lahat na mapuri at pasalamat. Amen. At kung wala naman po, ay tayo po ay wala ko nasa isang bahagi natin gawain na pagkikinig ng salita ng ating Panginoon bago lumako sa pinaka-sentro sa pananalangin. At kung may mga prayer request po kayo ay wala po may pasa na po sa unahan para mamaya ay tuloy-tuloy na po tayo. At sa mga gagamit po ng palikuran ay bibigyan po kayo ng konting minuto para gumamit. At bago ko tuwagin natin mga ngaral sa gabing ito, inaanyan ko po ang bawat sa na tayo tumayo. Ay, di ako nagsasabi, come Holy Spirit, come into my heart. Holy Spirit, come into my heart.
Lord God, sa gabi ito kami muling lumalapit, may nagpapangumbaba na puso at ng aming mga sarili, Lord Jesus. Lord, nawa ang aming mga kaisipan ay maging isa at ang aming mga pananampalataya ay maging isa, Lord God, sa gabi ito ng pananampalataya. Lord, wala kami ibang inaasahan kung naglalagakan ng aming pananampalataya at pag-asa namin at pagtitiwala kundi ikaw lamang. Lord, marapati mo muli ugad kami sa gabi ito sa pagsasaliksik ng iyong mga salita at pagbubulay-bulay ugad ng iyong banal na salita ugad. Habang binubuksan namin ang iyong banal na salita at ang itong Biblia na ito, Lord Jesus, bigyan mo muli kami ng kapahayagan na nagmumula sa iyo. Ang iyong banal na Espiritu Santo nawang siya pagpuro muli sa bawat isa sa aming ikatututo at ikalalago ng aming mga pananampalataya. Lord, sa iyo lang kami nagbabalik ng lahat ng kapurihan at pasasalamat sa lahat ng biyaya sa amin at ang iyong kagandahang loob, Lord God, na patuloy namin tinatamasa sa araw-araw ng aming buhay. Lord, ito po ang aming samot dalangin in the mighty name for Lord Jesus Christ we pray. Amen. At bago tayo mga kapatid, tayo magbukas ng ating Bible sa Psalms 133. Psalms 133. Ang sabi dito ng banal na kasulatan, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's beard, that went down to the skirts of his garments, as the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Ang salita ng Panginoon sa gabing ito at wala na po mga kapong bawat isa. At muli binabati ko ang bawat isa sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Na tayo yung dinako sa dahap ito, pananalangin at sumamba sa ating Panginoon. Nagpapasalamat din sa Diyos sa patuloy na pag-iingat at pagpuprovide na aming pangailangan. Sabi ko nga sa inyo lagi na every time na mawawalan kami, hindi naman mawawalan actually, kinakapos financially, ang Diyos ang siyang patuloy na nagpro-provide sa pamamagitan ng pananalangin. At nung nakaraan mga kapatid, ay ganun ulit yung nangyari. So, tumalangin muli ako sa Panginoon kapag naglalakad. Dito muna ako sa gilid. Pero ang Diyos ay hindi huli sa lahat ng bagay. So, although hindi kagad binigay, pero kinabukasan, ay tinugon ng Panginoon yung aking panalangin. So, paulit-ulit yung mga kapatid na ganyan. At hindi nagkulang yung Diyos. Sa pananalangin ngayon, may kasama pananampalataya. No? Ang Diyos ang gagawa. Sabi nga ng ating mahal na propeta, hindi mo alam kung paano gagawin ng ating Panginoon. Pero ang Diyos, sabi nga nila out of nowhere, hindi mo alam kung sino ang gagamitin ng Diyos para tugunin ang iyong panalangin. Bigla na lang siyang yung mga hindi mo inaasahan na tao, yun ang gagamitin ng Panginoon. At sabi nga ng Bible na kahit uwak ay pwedeng gamitin ng Diyos. Huwag ka lang magre-reklamo sa ginamit ng Panginoon. No, kasi yun nga, katulad ng pinag-usapan natin ng Sunday,
ang ating mga kaisipan ay hindi kaisipan ng ating Panginoon. No, kung gaano kalayo ang langit sa lupa at ang silangan sa kanluran, ang north sa south, ganoon ang isip natin sa kanyang Panginoon, hindi magpapangabot. Pwedeng maisip mo na ito ang magbibigay sa iyo kasi ito makakatulong sa iyo, pero kabaliktaran pala yung mga hindi mo rin maasahan na tao o hindi mo inaasahan na tao, yun ang gagamitin ng Panginoon para sa iyo. No? Kung naranasan niyo yan, ay nasasabi niyo totoo yung aking sinasabi. No? Kasi ang Diyos ay hindi natin alam yung kanyang kaisipan. At ganyan kalawak ang isipan ng Panginoon. Hindi yan kayang mababaliw na lang tayo sa kakaisip. Hindi natin maabot ng ating kaisipan. No? Simula sa malaki hanggang sa kaliliitang ginawa ng Panginoon, hindi natin kayang, sabi nga ng isang, sabi nga sa Tagalog ay hindi natin maarok ng ating isipan. Ganyan ang ating Panginoon. Ganyan ang sabi ng Bible, yan ang kagandahang loob ng ating Panginoon. The loving kindness is better than life. Kaya tayo pupuri sa Diyos. Now, sa gabi ito, bago tayo magpatuloy mga kapatid, basahin din natin ang Philippians chapter 1 verse 27. Sabi dito ng Apostol Pablo, "Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit." So, pinasa natin kanina, sabi niya, how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. So, may in unity, ibig sabihin may pagkakasundo. No? At sabi ni San Pablo, hindi sila magkaiba, kundi one spirit. Kasi yun ang ating tinatayuan, di ba? One baptism, one faith, one Lord. Sabi sa Ephesians, di ba? Yan ang sinasabi ni San Pablo rin. That ye stand fast in one spirit, one mind striving together for the faith of the gospel. So nakita nyo, mayroong pagsisikap na kayong mga kaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. So meron tayong pagkakaisa ng isipan at nagsisikap, striving together. Kailangan nating magsumikap katulad ng pagpasok sa makitid na pintuan. Hindi lang basta tayo papasok doon sa straight gate na sinasabi ni Jesus Christ na paisi-isi lang. Kundi sabi niya doon, enter ye in the straight gate. Sabi niya doon, strive. Sabihin, magsikap na pumasok. Talagang makikipagsiksikan ka, mayroon kang pagsisikap sa iyong sarili sa pagpasok doon. Kasi ang paglilingkod sa Panginoon, hindi lang ito basta tumanggap ka sa Panginoon ay okay na. Kaya sabi ni prophet sa Be Certain of God, sabi niya doon, maraming mga tao ang madidisappoint pagdating sa araw na yon. Tumira sila sa church, they're honest person, they live godly, they treat their neighbors right, they live right, they do right, but in judgment, sabi niya, they are condemned. So nakita yung mga kapatid yung mga tao na yun, at wala kang makikitang mga kapulaan sa mga taong yun, pero pagdating sa judgment day, sa paghuhukom, ay hindi pala makakasama sa kaligtasan. So, yun ang sinisikap natin mga kapatid, habang nandito tayo sa ibabaw ng lupa, na yung ating mga pananampalataya ay sikapin natin maabot yung dapat ikaabot sa atin ng Panginoon. Kasi yan sa dyan sa Stature of Perfect, nasa 7 steps na yan, na kailangan i-fulfill ng mga nobya ni Kristo. Hindi pwedeng kulang na isa dyan, mga kapatid, para mag-cap yung Espiritu Santo sa iyo. Kasi kapag kulang yan, hindi magkakapang Espiritu Santo sa iyo individually. Ang capping ng stone na yan, mga kapatid, walang iba yung banal na pag-ibig, Espiritu Santo, yung Diyos mismo. Hindi magkakap yan kapag kulang ng isa. Sa isang individual. Kailangan mag-cap yan, yung capstone na yan, sa individual, sa bawat isa sa atin. Bago dumating yung general capping talaga sa nobya ni Kristo.
Kasi kapag nag-cup sa'yo yan, big sabihin yung divine love, hindi yan yung phileo love, yung agape love, yun talaga nag-cup sa'yo, yun yung brotherly kindness, magmamanifest sa iyong buhay. Kaya hindi kailangan may patlang. Ay, dito lang ako sa mas madali yung knowledge. Dito na ako sa godliness. Kayaan ko na yung faith. Hindi pwedeng ganun mga kapatid. Kasi hindi mo mararating ang godliness, ang brotherly kindness, yung wala kang pananampalataya. Kaya maaabot mo siya kasi may pananampalataya ka na maaabot mo yun. At bago mo maabot yun mga kapatid, tinapos ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Sabi ni Prophet, kailangan mo lang pangawakan. Sabi nga ni Jesus Christ, you just believe. Have faith in God. Na magagawa ng Diyos yan para sa iyo. Kasi ang pakikipagbaka natin mga kapatid ay hindi sa ating sarili, kundi kay Jesus Christ. At yan ay matagal na sinasabi ni Jesus Christ doon pa lamang, nung Jehovah pa lamang siya. Sabi ni Jehovah kay Moses, hindi kayo ang makikipaglaban, kundi ako. Siya makikipaglaban sa atin. Diba doon sa footprints in the sands of time, nahirapan na yung apat yun, di ba? 2 pares na footprints. At nakita nung tao, isang pares na lang. Akala nung tao na yun, siya yung naandun. At sabi niya, hindi ko na kaya. Yung palang naglalakad si Jesus Christ na, yung tao ang buhat-buhat niya. So nakita niyo mga kapatid, pero kailangan natin yung pananampalataya kasi kung hindi ka mabubuhat ni Jesus Christ. Now, bigyan ko ng pamagat na kapatid, prayer with harmony. So nakita niyo mga kapatid, sabi niya dito na kayo magkaisa ng kaluluwa. Sa Tagalog, kaluluwa. With one mind, kaisipan, no? Sa English, striving together for the faith of the gospel. At sabi niya dito, at sa anuman ay huwag kayong mga takot sa mga kaaway. So nakita niyo kapag mayroon kang one mind, sabi ni San Pablo, together for the faith of the gospel, and in nothing terrified by your adversaries, huwag kang matakot, sabi niya, na ito ay sa kanila ay malinaw na tanda ng kapahamakan, datapwat tanda ng inyong pagkaligtas, at ito'y mula sa Diyos. So nakita niyo mga kapatid, huwag kang matakot kapag may pagkakaisa sa isipan, nakikipagbaka sa pananampalataya o nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. So hindi ka matatakot sa kaaway. Na kahit mawalan ka na, hindi ka ba matatakot sa kaaway. Pwede ka sumigaw sa pulpito na huwag kang matakot na maubusan, pero ikaw naman, takot ka naman maubusan. Ha? So, yung pinapangaral mo, nakikinig yung mga nakikinig, dahil may tainga sila at sila'y sumusunod, pero ikaw na nangangaral, hindi ka naman nakakasunod. So, ano mangyayari mga kapatid? Ikaw ang mapupuntirya ng kaaway, hindi yung nakikinig. Kasi nakikinig, sumunod. Pero yung nangangaral, hindi makasunod. Kaya dapat ang unang makasunod mga kapatid sa salita ng Panginoon, yung mga frontliner. Yung mga nangangaral ng salita ng Panginoon. Kasi yan ang nagiging role model ng mga nakikinig. Hindi pwedeng lagapit ito at mangaral doon sa preacher. Pero hindi dapat gano'n. Dapat ang makikita ng tao mga kapatid ng mga mananampalataya yung nangangaral ng salita ng Panginoon na matibay. At ang magpapatibay sa isang mangangaral yung salita ng Panginoon. Ito ang magkukorek, kaya maririnig nyo palagi na ang unang kinokorek ay yung nangangaral. Kasi sila yung nagpapakain ng spiritual na pagkain sa mga sabi nga ni Prophet, sa mga iglets. Hindi pwedeng nangihina yung nangangaral. Ano makukuha ang lakas ng nakikinig kung ang nangangaral nangihina? Ano ba mga kapatid? Isigaw ako dito, magpakalakas kayo. Parang yung one time, mayroong may networking na pinasukan si Brother Jess, pampalakas. Yung product. Nakwento ko na sa inyo ito mga kapatid. Sabi, sama ka sa akin. May gusto magpa-member. So, halos kaidaran niya lang. So, kabataan.
Ang nagpapaliwanag, senior. Ang pinapaliwanag at sinishare niya, pampalakas. Yung nag-share ng pampalakas, walang kalakas-lakas. Pag-uwi namin, para naman walang kalakas-lakas yung sabi nung nung re-recruit sa ni Brother Jess. Hindi na niya na-recruit. Nakita niyo mga kapatid, kung pampalakas yung binibigay mo, dapat ikaw ay malakas. Di ba? Nagpo-promote ka ng product eh. Tama ba? Paano kung meron dito na may karamdaman, tinawag mo si pastor, pastor, pag-pray nyo naman yung may karamdaman at si pastor, ay wala akong kalakas-lakas. Tama ba? Dapat siya yung maunang may kalakasan, kaya nga mga kapatid ng mga ngaral, kahit na mga problema sila sa sarili nila, kailangan nilang paglabanan at pagtiisan at magdisiplinahin ang kanilang mga sarili. Kasi kapag sila ang natalo ng kaaway, bagsak ang church. Magkakawatak-watak. Nakita niyo kahit si Jesus Christ nung hinuli na, nanatili pa ba sila San Pedro? Nung nahuli na, wala nang leader eh. Ano sabi ni San Pedro? Tara na, takbo na tayo. Takot na sila eh, nahuli na yung leader. Pero nandun si Jesus, malakas ang loob nila kasi nandun yung leader eh. Ganon din sa bawat isa sa ating mga kapatid. Hindi pwedeng makita ng panghihina ang isang mga ngaral kasi siya yung nangangaral sa salita ng Panginoon. Kaya nga, ang advice ni Brother Branham sa mga nangangaral, hindi lagi nangangapit bahay. Kung wala ng mga purpose. Punta ako na punta sa bahay nyo, kaya punta si pastor sa bahay nyo, pag may nakita nakashort at nakapalda dyan, o kaya ay may nakapantalon, sa linggo, pwede nyo madaanan yun. Kaya nag-iingat. Pinag-iingat ng ating mahal na propeta sa mga bagay na yan. Kaya sabi ni Prophet, ang isang mga ngaral dapat nando sa, ang tawag dito sa English kasi, solitary place. Ibig sabihin, solitude ba yun? Ibig sabihin, lagi siyang nananalangin sa Panginoon at nagbabasa ng Bible. Ibig sabihin, mag-isa siya. Meron siyang time na mag-isa para manalangin sa Panginoon lagi. At magsaliksik ng kasulatan, hindi yung nakikichismis lagi. Kasi mapupuno ng mga kung ano-ano ang isipan ng isang mga ngaral. Now, sa gabi ito, dapat ang bawat isa sa atin merong isang kaisipan. Sabi niya, pananalangin na may pagkakaisa. Prayer with harmony. Kasi nga, pag wala tayong pananalangin, although tayo ay lahat nananalangin sa ating Panginoon, pero walang harmony, may hirapan tayo pataubin o magapi ang kaaway sa pamamagitan ng Jesucristo. Kaya kailangan one mind, in unity, in harmony. Kaya nga pag may ipinapanalangin, lalo ng mga poses, hindi pwedeng mga unbeliever ang kasama ng isang magpe-pray. Baka kasi talunan, katulad ng Seven Sons sa Biskeba. Tumatalon niya ang Espiritu Santo, tumatalon niya ang bad spirit na yan, sa mga nandun, na hindi mananampalataya. At kapag tinalunan yan, ikaw na naman ipag-pray. Tapos na doon sa isa, doon naman sa isa. Sige ka lang lipat yan, sige ka lang doon ng pray. Hindi na natitigil. Bakit? May kasama kang walang pananampalataya. Kaya dapat ang mga nandun, kahit nga dito yung mga kapatid, kapag sinabing mag-pray tayo, ipikit natin ating mga mata. Unless na kung deacon ka, na nagbabantay, ipikit mo yan. Kaya sabi ni Brother Branham, kung nagbabasa kayo ng message niya, lahat siya sabihin, ikaw hindi ka nakapikit. Ikaw, pumikit ka. Be reverent. Pay attention. Kasi baka sabi niya, mapunta sa espiritu ng kaaway. Kapag walang in harmony, umalis ka na lang para hindi lumipat sa iyo ang kaaway. Ganun niya. Kaya kapag may pananalangin dito mga kapatid, mga prayer, devotion, mga ganyan, kailangan in harmony ka. Hindi pwedeng napilitan ka lamang para mag-pray. No. Pwedeng hindi tugunin yung panalangin ng isang grupo.
o malipat naman sa yung masamang espiritu dahil hindi ka nagkikipag-cooperate. Ganun yan. Sabi ni Prophet, it's better to go home kaysa umattend ka. Nandiyan ang sinabi niya. Now, sabi ni Branham, sa The Angel of the Covenant, sabi niya, he went into a place where they was all screaming on account of a little girl had just died. So kung mapapansin nyo to, jot down nyo na lang mga kapatid, sa Mark chapter 5, 21 to 43, saka Luke chapter 8, verse 15 to 51. Ngayon yung pinagtawanan si Jesus kasi sabi ni Jesus, yung babae natutulog lang. Pero alam ng mga tao, siya ay patay na. At sabi niya, laughing at him, cause he said she wasn't dead, and he put them everyone out of the house and went in. So nakita nyo, pumasok si Jesus Christ, pero yung mga nagtatawanan, pinaalis ni Jesus. Bakit? Hindi makakabuti doon sa kanilang pananalangin. See, you got to have unity, harmony, everything in one accord. Kaya mapapansin niyo, sinama niya lamang doon si Peter at si James. Yung nanay, yung magulang nung maiden, sabi ng Bible. Pero yung mga nagtatawanan, tinatawanan si Jesus dahil sa sinabi niyang natutulog lang yung bata. Pinaalis niya. Kaya sabi ko sa inyo, pwedeng lipatan ng masamang espiritu yon. Pwedeng tumalon sa kanila, or pwedeng hindi gumaling ang ipinapanalangin. At tandaan niyo mga kapatid, huwag mo hahamunin ng kaaway. Dahil hindi mo kaya yan. Sabi ni Prophet, don't never underestimate the devil. Si Jesus nga, binuhat sa taas ng templo, ikaw pa kaya hindi buhatin yan. Ha? Si Jesus yan eh. Sino ba si Jesus? Di ba? Kaya yung pa chineras yan eh. Pero hindi niya ginawa, sabi ni Brad Branham, nasa kanyang kapangyarihan pero hindi niya ginawa kay Satan yun. Satan, sabi ni Satan sa kanya, ito yung bato, gugutom ka na, di ba? Sabi ni Prophet na hindi niya ginamitan ng kapangyarihan. Diyan, kasino lang naman yun eh. Baipokpok pa ni Jesus Christ. Di Satan yun, pero hindi niya ginawa. Sa kanyang kapangyarihan, tinem siya. Ha? Anong ginamit ni Jesus? Word. Ginamitan ni Satan ng word, ginamitan din ni Jesus ng word. Nung maubusan na, dahil hindi niya mapataon sa scripture si Jesus Christ, bakit kamo? Because Jesus Christ is the word. Hindi mo matatalo si Jesus Christ sa mga ganun lang. Ang ginawa ni Satan, ng devil, hinakit niya siya doon sa templo. Nakita niyo yung kapangyarihan ng kaaway? Lalo na sa'yo yan. Hindi mo Satan. Sabi ni Branham nga eh, pag nagbasa kayo ng message niya, sabi niya sa just once more Lord, malaki ang muscle ni Samson, pero walang lakas. Kaya sabi ni Prophet, maraming church ang malalaki, ang simbahan, malalaki ang muscle, pero walang kapangyarihan. Pero sabi nga ni Prophet, masalamat tayo sa ating Panginoon, maliit ang ating church, sabi niya. We are in minority, pero meron tayong kalakasan. Meron tayong power. Yan ang nagagawa ng unity at ng harmony. At sabi niya, then the Holy Spirit should never have to have but one prayer here at the platform. Everything would take place, just that wouldn't it. So kailangan lang pala isang panalangin kung mayroong unity and harmony in one accord sa pananalangin. Pero pag walang ganon, paulit-ulit ka rin talaga magpe-pray. Kaya nga may sa denomination na yung mga tinatawag ng prayer warriors, yung mga talagang dumadalangin talaga sa Panginoon yung solid. Hindi pwede sumama din yung mga hindi prayer warrior. Hindi yung warrior ng yung ganon, yung mga games hindi warrior yun. Hindi ganon. Prayer warrior. Now, sabi ni Prophet pa dito,
Kahit sa, babasahin nyo Acts chapter 4 verse 32, in one accord ang mga mananampalataya dyan. Ha? One thing in common. Kahit yung mga ari-arian nila, pinagdadala nila, di ba sa Acts chapter 2? Di ba yung sa communion nila? Kaya maraming natatakot at maraming sumasampalataya kay Jesus because the power is in the midst of the apostles. Bakit? They have in one accord. In one mind, in one spirit, in one faith, and one Lord. At sabi ng... Now, buksan muna natin ang 1 Corinthians chapter 9. 1 Corinthians chapter 1. Verse 9. Sabi ni San Pablo, hanggang 10. God is faithful. Amen. Tama ba? God is faithful. Amen. By whom you were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing. So, si San Pablo nangungusap, na mangusap lamang tayo ng ano? Magsalita ng isa lamang bagay at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabaha-bahagi. Sabi niya, there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together. At sabi niya, in the same mind and in the same judgment. Nakita niyo pagkakaisa ng isipan at isa lamang paghakol. Nakita niyo mga kapatid, kailangan talaga ng isang mind para makapanalangin ka ng in harmony. Hindi natin magagawa na matalo ang kaaway sa pamamagitan ng pangalan ni Jesucristo kung magkakaiba tayo ng isipan at meron tayong division sa ating mga puso at sa ating kalagitnaan. Hindi natin siya matatalo. Now, sabi niya, looking to the unseen, sabi ni Prophet, you know, the best armor that America has in this present crisis is God-fearing, praying people. Sa panahon niya, 1950s, nagkaroon ng crisis sa Amerika. Di ba? That's the best. It's worth more than all the bombs and tanks that we could produce. Ganyan palang kapangyarihan ng pananalangin. Mas matibay pa pala, mas malakas pa pala sa mga bomba at mga tangke na kaya i-produce nila nung time na yun. God will always fight for His people. If this whole nation with one accord would throw themselves to God in sackcloth and ashes of repentance, and come back to the old-fashioned pathways that our forefathers trod, there wouldn't be a bit of harm come to us. Yung nakita niyo mga kapatid, sabi niya, kasi sa Old Testament, kapag naglagay ka ng sackcloth, umupo ka dyan, at hinapak mo ang yung damit, at naglagay ka ng ashes sa ikulod, ibig sabihin yan, humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon, mayroong pagpapakumbaba. Kaya hindi na natin ginagawa yan. Kasi hindi na tayo para dyan. Tapos na yan. Pero sabi niya, kung babalik sa ganon, ibig sabihin repentance, totoong paghingi ng kapatawaran sa Panginoon, at magkaisa sa pananalangin, sabi niya, there couldn't be a bit of harm come to us, kahit maliit. Hindi sa kanila, makaka-apekto. Pero sabi niya, bumalik doon sa old-fashioned pathways that our forefathers trod, yung nainapakan ng kanilang mga sinaunang ninuno, sa kanilang mga ninuno, mga kapatid. Kasi pag pinag-aralan niyo ang history ng Amerika, talagang mga God-fearing people yung mga nauna. Takot sa Diyos. Ngayon, nawala na yun eh. Hindi na takot sa Diyos. I believe it would be worth more than all the ammunition plants and things that we could make, and all the bombs that we could have. There's nothing as great as prayer. God holds all the future in His hands. Someone asked me not long ago, said, Brother Branham, what do you think about the future? Sabi ni Prophet, I said, I do not know what the future holds, but I know who holds the future. So that's the thing. If I can keep acquainted with Him, ibig sabihin ng keep acquainted, ibig sabihin, familiar ka, may experience ka, pinag-aralan mo, nagpakilala talaga sa iyo ang Panginoong Jesucristo. Yan ang ibig sabihin acquainted.
nagpakilala sa iyo si Kristo. At nakilala mo talaga si Kristo ng lubusan. Hindi lang sa pangalan dahil siya ang ating Panginoon, kundi kung sino talaga si Hesus Kristo sa iyo. Sabi nga ni Barbanam, have you met Melchizedek? Ha? Natagpuan mo ba, nakipagkita ba sa iyo si Melchizedek? At sino ba si Melchizedek? It's the high priest of God. Sabi ko nga sa inyo, si Jesus Christ nung nabuhay maguli, hindi pa siya pwedeng i-touch. Pero sabi niya kay Mary, aakyat ako sa langit at magpapakita ako sa Ama. Ama ko na magiging ama niyo rin. Pero pagkatapos ng pwedeng siyang hipuin. Bakit? Ha? Umalis ulit si Jesus Christ. Paano tutugon ng Panginoon? Wala na si Jesus Christ in flesh form. Pero sabi niya, pwede natin mahipo si Jesus Christ. We can touch Jesus Christ. We can touch the Lord by our feeling of our infirmities. Feeling na lang ngayon mga kapatid. Sabihin, yung Espiritu Santo na ang kikilos. Yung sabi ni Jesus Christ, babalik muli siya. Saan? Sa pamamagitan ng Comforter. Walang iba, si Jesus Christ. At yung Espiritu Santo na yun na magbabalik, ay siyang magtuturo sa lahat ng bagay. Doon mo siya itatouch sa pamamagitan ng Espiritu na ngayon. Now, sabi ni Prophet, see if you got a resenting audience. Sabi niya sa the 10 virgins and the 144 Jews, sabi niya, if you got a resenting audience, sabi sabihin, pangit na audience, hindi cooperative, the Holy Spirit won't even reveal. So, nakita niyo, pag walang pagkakaisa, ang Espiritu Santo hindi magpapahayag sa iyo. Kahit magandang pangangaral, kahit magaling ang nangangaral, kapag hindi nagkakaisa mga kapatid, in one mind, in one spirit, in one accord, hindi mari-reveal sa iyo, hindi magre-reveal sa iyo ang Espiritu Santo. Hindi siya magpapahayag sa iyo. You got to have something that working together. They were in one place and in one accord. Di ba ganyan yun sa Acts chapter 2? Nung bumaba yung Espiritu Santo, na parang dila ng apoy sa kanilang mga ulo, yung 120 mga kapatid, solid yun. Lahat sila in one mind, in one accord. Kaya nung in one accord sila, bumaba ang Espiritu Santo sa kalagitnaan, bumaba ang Espiritu Santo sa kanilang mga ulo, at pagkatapos na nag-ispikitang sila. At nakita ng mga tao, kakaiba ito. Napakaaga pa, pero mga lasing na sila. Sabi ni San Pedro, yun akala nyo. Hindi kami lasing, kundi ito yung sinasabi sa Book of Joel. Ito ang kapuspusan. Sinakita niyo mga kapatid, nung pinuspos sila ng Espiritu Santo na kahit anino lamang ni San Pedro ay gumagaling. Amen. Babalik ba yun, Brother David? Yes. Sa waling panahon mga kapatid, babalik ang kapangyarihan na yun. At sabi ni Prophet, noong time niya, bumalik na nun, unti-unti. Nakita niyo si Barbanam? Di ba? Sa pamamagitan ng kanyang ministry, may nabuhay na patay. Siya ang nagpuno ng stadium ng 500,000, 300,000 na walang makagawa na ibang minister kahit si Billy Graham. Pero nasa na yun, sabi ni Billy Graham, sa isang taon, naka-convert ako, tumanggap sila sa Panginoon, 30,000. Pagbalik ko ng another year, hindi ko na mahanap yung 30 lang. Imagine niyo, 30,000 lumapit sa Panginoon, in-accept si Jesus Christ as their Savior. Pero pagbalik niya, another year, sabi niya, nahirapan siya maghanap ng 30 na yun. Ayun, nakita niyo, 30 pesos na lang hinapin, nahirapan pa siya. So, ganun kalamig ang panahon natin ngayon. Ganun mapandaya si Satan. Now, sabi niya, and then there came a sound from heaven rushing, see, but no matter how much I pray, so pakinggan niyo mga kapatid, but no matter how much I pray, and lay day and night studying and praying before the Lord, walk down here, maybe the anointing on me, walk up here and feel the resentment, it just grieves Him right away. He won't reveal nothing. So nakita niyo, kapag we are not working together, kapag may anger, your sentence, ibig sabihin feeling anger ka, bad feeling yan, meron isa sa atin, ikaw yung sabi doon, yung sa isang lagay naman sana, ikaw yung bulok.
hindi magpapayag ang Espiritu Santo if we're not working together. Kaya kailangan natin, we're working together in unity, in harmony. No? Sabi niya, it just grieves him right away, he won't reveal nothing. But when you walk down here in under the anointing, that's when the Holy Spirit begins to work then, and He begins to move and do great things for us. So, nakita niyo mga kapatid, kapag lumapad ka din, sabi niya, na merong pagkakaisa, yung Espiritu Santo marireveal sa inyo yan, magpapahayag sa iyo. Kapag walang unity, walang harmony, magkakaiba tayo ng isipan. Kaya sabi ni Prophet, pwede ka nang, malis ka na lang. Sino yung nangangatog, sabi sa Bible, pauwiin mo na yan. Sino yung takot, na kayo makipaglaban, pauwiin mo na. Umuwi din eh. Ibig sabihin, takot talaga. Hindi naman tayo nagpapauwi. Kasi hindi naman natin alam yung mga puso nyo. Pero alam ng Diyos yan. Sabi ng Jeremiah, kahit yung mga ugat, alam nga ng Diyos eh. Mga ugat natin dito, alam ng Diyos yan eh. Bakit niya alam? Eh siya nga kasing gumawa niya. Kaya alam niya yan. Tayo, kahit yung ginawa natin, nakakalimutan na natin eh. Pero ang Diyos hindi niya nakakalimutan niya. Sabi niya, Lord, I believe, na message niya, sabi niya, well, now, all the faith you have will never do no good until you get some works with it. Wala daw katuturan, walang halaga ang pananampalataya mo kung hindi mo sinamahan ng gawa. May pananampalataya ako. Meron ko pananampalataya. Nag-pray ka ba? Hindi. Mananalo ako sa loto. Tumaya ka ba? Hindi naman ako tumaya. Paano ka mananalo? Paano ka tutuginin ng Panginoon kung hindi ka naman dumadalangin sa Diyos? Sabi ang linaw-linaw ng Luke chapter 18 verse 1. Manalangin kang lagi at huwag kang manghina sa pananalangin. Kaya kung nanghina ka na kasi, natok na ako pagod na ako wala na. Paano tuloy-tuloy ang panalangin mo kung sa ganun pa lang, nanghina ka na? Ayaw ka na maglingkod sa Panginoon, nanghina na ako. Now, sabi niya, you've just got to say, now I believe it, I accept it, that settles it. Yun palang sasabihin mo. I accept it, I believe it, that settles it. And here I am, see? That's it, that settles the whole thing. Sabi ni Prophet, kung hindi man ako pagalingin ngayon, pwedeng bukas niya ako pagalingin. Pero sabihin mo na sa sarili mo, pinagaling na ako. Pag hinipo mo yung sarili mo at hinipo ka ng kasama mo sa noon, mainit ka pa. Ano sabihin mo? Mainit ka naman talaga eh. Pero kapag sinabi mo, sabi ni Prophet, na magaling na ako, pinangahawakan ko na, that settles it. Mainit ka pa, mainit ka pa. Tandaan natin mga kapatid, sinabi rin ni Brother Branham, kahit hindi ako pagalingin sa katawang lupang ito, basta pagalingin lamang ang aking kaluluwa sa kasalanan. Ha? Yun ang mas mahalagang ginawa ng Panginoon. Nakita niyo si Lazaro, namatay siya. Ano ba? Anong kalagayan niya? Pero nakita siya doon sa Abraham's bosom. Pero yung magandang kalagayan nung mayaman, mga kapatid, kabaliktaran ng pinuntahan ni Lazaro. Mas magandang naghihirap ka dito. Na ang Diyos na nagpapala sa iyo, lahat ng bagay sapat ang biyaya ng Diyos sa iyo. Kaysa mayaman ka dito, na itatapon mo sa impyerno. Anong halaga ng mga bagay na yun kung itatapon naman ang kaluluwa mo sa impyerno, sabi ng Bible. Tandaan natin mga kapatid, wala tayong ibang purpose sa buhay na ito sa ibabaw ng lupa, sabi ni Brother. It's just to serve God and worship God. Yan lamang ang ating buhay. Bakit tayo create? Just to worship God. Amen. Yan sinabi ni Prophet. Kaya ka nilikha ng Panginoon para sambahin lamang siya. Hindi ka magkapakabisi sa ibabaw ng lupang ito. Naiiwanan mo rin naman yan. Kahit masamang tao mga kapatid, lahat ng ipinundar sa ibabaw ng lupa,
Yung mga itatapon sa impyerno, iiwanan din niya sa lupang ito. Hindi nila madadala sa impyerno yon. Search the scripture. Sinabi rin ni prophet. Hindi mo madadala yon. Malinaw sinabi ng Bible. Lumabas ka sa ibabaw ng mundong ito, search sa lupa na walang dala. Tama ba? At babalik ka sa lupa na wala kang dala. Pero nakita niyo yung pamahiin ng pinanggalingan yung reliyon. Nagdadala ng pera kasi daw pamasahe. Dala ng bulaklak, damit, idadamit daw ng namatay. Ha? Wala na yun, mga kapatid. Hubad kang niluwal, hubad kang pupunta doon. Kahit napakagandang damit, mga kapatid, hindi mo madadala yan. Hanggang doon lang yan sa libingan. Hanggang doon lamang yan sa Memorial Park. Ha? Hanggang doon lang yun. Hindi mo madadala yan. At pag bangon mo, mga kapatid, kung isa ka mananampalataya, hindi na yun ang damit mo. Ibang damit ang ilalagay sa iyo ng Panginoon, yung inihanda niya before the foundation of the world. Sa makasalanan, meron pa bang ganon? Wala na. Mamamatay sila na ganito ang laman. Ang pagkakaiba lang, tatagal lang kanilang buhay. Although hindi eternal life, pero magiging immortal sila sa tagal. Pero pagkatapos ng sabi ni Berban, sabi rin ng Bible, dadating ang total annihilation. Sabi parang bulan na nawala. Imagine niyo yun, yung mga makasalanan magiging ganun. Wala nang memory. Ha? Si Satan hindi mamamatay. Ang devil hindi mamamatay. Paano mawawala si Satan? Sabi ni Prophet, si Satan ay magiging totally annihilated. Ibig sabihin parang mula na mawawala. Totally. Si Satan hindi mo mapapatay. Bakit? Espiritu yun eh. Hindi mo mapapatay yung espiritu. Now, ang biyaya ng Panginoon at pangako sa atin, hindi ganon. Dahil may parte ang Diyos sa iyo, you have eternal life. Nilagay ng Diyos dito ang kaluluwa, yan ang parte ng Diyos. Diyan niya inilagay yan. Ang problema nga lang, sabi ko nga sa inyo, nakulapulan lamang tayo ng kasalanan. Ang ating theophany, mga kapatid, which is your soul, ay nakulapulan lamang ng kasalanan. Pero one day, mga kapatid, yung kasalanan na yon mawawala. At lalabas ang totoong ikaw. Huh? Now, sa uling babasahin ko na message ng prophet, sabi niya dito sa The Uncertain Psalm. Now, this person, what if you could ever get this soul on the inside, so in harmony with God, that your soul and God would be one together. Then you could ask what you will, and it shall be given to you. Sabi niya, paano pag ganito nangyari? Meron tayong harmony inside, in your soul, which is your theophany. Yung God, sabi niya, yung soul mo at yung God, yung Diyos, would be one together. Lahat ng hilingin mo sa Panginoon ay ibibigay ng Diyos. Nakita niyo, mga kapatid, kailangan pala ng harmony and unity. Many people come to me many times in the prayer line and stand there and say, "Oh, Brother Branham, I have plenty of faith." So, ito nakita niyo, mga kapatid, pwede mo sabihin, marami akong pananampalataya. Sabi niya dito, "I've got faith like to move mountains." Nakita niyo yung pananampalataya niya, kaya niya magpagalaw, magpalipat ng bundok. Nakita niyo yung pananampalataya na yun, ibig sabihin malakas. Palipatin mo yung bundok, kakaibang pananampalataya, malakas yun. Marami ako, sinabi ni Prophet yan, may minsan nagsasabi sa kanya ganyan, and yet, they haven't any faith. Nakita nyo? Pero ang pananampalataya, kaya ko yan. Pero wala pala silang pananampalataya. Kaya ko yan si Satanas, kaya ko yan. Binigyan ng sakit ng ngipin. Wala na eh. Panalangin mo nga, wala lang ba marami kang pananampalataya? Kahit sakit lang yung ngipin, hindi mo na napagwagian. Kaya yun na, mag-iingat ka sa yung sinasabi. Dahil naririnig ng kaaway ang mga binibitaw ng salita. Ang sabi ng banal na kasulatan, sabi ni Jesus Christ, sa bawat salita mo, diyan ka babanalin, diyan ka rin nahatulan. Kaya mag-ingat.
Si Satanas hindi nababasa ang ating mga isipan. Ang Diyos lamang nakakagawa nun. Pero once na nabitawan mo yan, tapos ka ngayon. Kaya mapapansin niyo mga kapatid, bawat nakita at sinalita, nakita ng kaaway at sinalita ni Jesus Christ before the foundation of the world, nakita ni Satanas yun, ni Lucifer. Kaya pagdating sa ibabaw ng lupa, alam niya ang kanyang gagawin. Kasi, ando si Satan ando si Lucifer kasama ng Diyos Tama ba? Pero nasa kaisipan ng Diyos, nakapahayagan, hindi niya nakuha. Bakit? Hindi niya ni-reveal agad Kailan niya ni-reveal? Sa huling panahon. Tinago ng Diyos. Hindi alam ni Satan, nasa kanyang kaisipan kasi. Nakita niyo mga kapatid? Hindi maagaw ni Satan, nasa kanyang kaisipan. Pero mga binanggit ni Jesus Christ o ng Diyos, ng Almighty One, ng Almighty God, alam ni Satan yun. Narinig niya yan, sabi ng Bible, sa Zechariah. Alam niya. Ganon din tayo mga kapatid, kaya pinag-iingat tayo sa bawat sinasabi natin. Kahit sa prayer request mga kapatid, mag-ingat ka. Kahit nga sa pag-prayer request, ganyan Ipanalangin niyo ako na ito ang maging kalooban ng Panginoon. Nung ngayon na yung kalooban ng Panginoon pala, hindi na ginawa. Di ba? Kaya mag-iingat ka sa panalangin mo kasi pag tinugon ng Panginoon at ibinigay yan, hindi mo magugustuhan. Ito pala yun. Nagulat ka pa, prayer request mo yun Ha? Parang yung dito nun Pastor, ang gusto ko lamang nabuhay yung, alam mo, simpleng buhay lang. Parang nakatira ka sa bubo, yung gano'n, kakain ka ng simple lang. Dumating yung time. Hindi ba, sister? Pinasimple nga ng Panginoon. Balik naman kay Pastor. Pastor, mayroon pala yung ganitong buhay. Kung dati ka kumakain ng steak, tapos ang gusto mo ay maging simple ang buhay mo at pinakain ka ngayon ng tuyo, ngayon, bukas, 5 days na tuyo, simple. Pinatigin ka pa lamang ng Diyos ng pagganong buhay, tapos, di ba yun ang sinabi mo noon? Kaya sa ating pananalita may kapangyarihan yan. Parang yung customer namin dito. Wala ba kayong maganda? Yung damit, gutay-gutay na. Pamalit ko lang. Yung kahit may butas-butas na. Pwede. Okay, pwede. Binigyan ng asawa ng pastor. Ito, pagkabigay. Wala ba kayong mas ayos-ayos dito? Yung hindi butas-butas. Di ba sinabi mo? Kung ganun lamang yung Diyos, walang mabubuhay Lord, bigyan mo ako ng ganitong mapapangasawa. Binigay sa'yo, ganito pala yun. Bigyan mo ako ng ganitong buhay, Lord. Yung simple lang. Simple nga lang talaga. Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Hindi pwede i-question yung Panginoon. Ikaw dapat na i-question ng Diyos. Bakit may hiniling yan? At binigay sa'yo, tinatanong mo ngayon ng Diyos. Tapos kakanta ka ngayon. Natutulog ba ang Diyos? Hindi natutulog ang Diyos. Gising lagi yan. Alam niya. Ikaw ang nakakatulog. Kahit sa panalangin mo, nakakatulog ka. Hindi natutulog ang Diyos. Ikaw ang natutulog. Tinutulugan mo ang pananalangin. Kaya pagdating ng katugunan, ayaw mo ng katugunan ng Diyos. Kaya sabi ni Prophet, be certain of God. Amen. Now, sabi niya, they hardly have enough to get to the platform. So nakita nyo? May pananampalataya ka pala, marami kang pananampalataya. Nung nagtawag ng altar call, yung nagtawag na ipanalangin ka sa altar, sa platform, hindi ka pumunta. Diba? May faith ka, pero wala kang works. Anak ako ng Diyos. Kahit kaya dito lang ako sa bahay. Nananalangin din naman ako sa bahay. Wala naman sinabing hindi ka manalangin sa bahay, kailangan yun. Pero sabi ng Bible, huwag mong kalilimutan ang pagtitipon ng mga banal. Ibig sabihin, hindi ka nakikipagtipon kasi hindi ka banal. Kaya ka makikipagtipon
kasi banal ka. Hindi ba? Huwag kalimutan, huwag pabayaan ang pagkakatipon ng mga hindi banal. Hindi, sabi doon, banal. At sabi niya dito, but they are conscious of one thing, that they do believe. Conscious sila, may mamaling naman sila. Sabi niya, they are believing intellectually with their mind. Naniniwala pala sila sa isip lang. And their mind will never bring them to God. Your mind is reasoning. And God has no reasoning. If you can reason it out, your mind will tell you, how, looky here, the doctor says I can't get over that. It's impossible. So nakita nyo, sabi ng doktor, imposible yan. Hindi ka nagagaling. Siyempre, yung sinabi sa'yo, nasasabihin mo rin sa iba, hindi nasasabihin mo, hindi na pala ako gagaling, sabi ng doktor. So nakita nyo? Kasi nga yung doktor, may limitation lamang yun. Yun ang sinabi sa'yo, hindi na daw ako gagaling. Sabi ni Prophet. Now, the doctor with his intellect, with his intelligence, with his knowledge of medical science, he has told you the best of the travel of his mind. So nakita niyo yung kanyang isipan pala. Nagta-travel din pala. Yung doktor. Yun lamang yung ipapayo niya sa iyo. And you take in your mind. So kinuha mo naman yung isip ng doktor. Kasi kulang ka nga sa pananampalataya. And using the same thing the doctor has told you. God can never touch that line as long as you reason. Hindi pala kayang hipuin ng Panginoon yun kapag ang sinabi mo ay katulad din nung nagsabi sa iyo na hindi ka na pala gagaling. Sinabi mo na yun eh. Malinaw sinabi ng propeta, mga kapatid. Ha? Take the word of God. Just take His word. Hindi word ng tao. Kasi lahat ng word ng tao nag-fail. Di ba? To begin with, the humans, the person, the man, is failure. Tapos kukunin mo yung isip na nila yung kanilang payo, wag yun. Ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon? Yun ang tatayuan natin. Yan ang tatayuan mo. God can never touch that line as long as you reason. But let's put down reasoning. God never made us to live by our intellects. We live by the Holy Spirit that's in our soul. That says no to any reasoning that's contrary to God's Word. Yun pala ang ating ibinuhay. Ang sinasabi ng Espiritu Santo sa ating mga kaluluwa. Na walang reasoning. Saan? Sa salita ng Panginoon. When God's Word says it's so, there is nothing in the world stands in its way. So, pag sinabi ng Panginoon, walang bagay sa ibabaw ng mundo na makakatayo laban sa salita ng Panginoon. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa kanyang salita. At makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng propeta, at sa bawat salita na nandito sa Biblia, makapangyarihan ito, mga kapatid. Kaya sabi ni Jesus Christ, just believe. Kapag tumawag ka sa Kanya. Then, when you do that, you're getting down on the right side of God. Kapag ganun pala ang ginawa mo, sabi niya, nandun ka na ngayon sa panig ng Panginoon. You're getting down till you ask what you want to, and it will be given to you. Because there's nothing between there. There's no reason. Sabi niya, let's cast away those reasonings. Sabihin, alisin natin ng ating mga pag-iisip na gano'n. They stand in your way. Tumatayo yan sa iyong paglakad. Get your mind out of the way. Alisin mo daw yung isipan mo na ganyan. And don't you say what you reason, what you see, what you think. Say what God says to be the truth. And that can only come from the inside, from the heart, not from the intellects. So manggagaling lamang pala yan, mga kapatid, saan? Sa puso na pinananahanan ng ating Espiritu Santo o ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi sa isipan. Bakit? Mawawaglit kasi sa isipan. Pero kapag sa puso, mga kapatid, nakasulat, sabi ng Bible, hindi yan mawawala. Huwag mo isulat sa isipan mo ang salita ng Panginoon.
Sabi ni Prophet, at ng Bible, isulat mo yan sa fleshy stone of your heart. Now, basahin muli natin 1 Corinthians chapter 1 bago tayo manalangin. Balikan natin yun. 1 Corinthians chapter 1 verse 9. God is faithful. Amen. By whom you were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. So sabi niya, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Yesu Kristo na Panginoon natin. At sabi niya dito, ngayon ipinapamanhin ko sa inyo mga kapatid sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Yesu Kristo na kayong lahat ay mga salita ng isa lamang bagay. At huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabagi. Ano sasabihin natin? Ang gospel, which is the Lord Jesus Christ. Kundi kayo mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Tinawag tayo saan? Ng ating Panginoon sa isang fellowship. Under the blood. Under the shed blood of Jesus Christ. Walang ibang fellowship mga kapatid, kundi sa ilalim lamang o sa dugo lamang ni Yesu Kristo. Dahil lahat ng ating itatapon, ilalagay sa dugo ni Kristo, ay mawawala. At ito'y makakalimutan ng Panginoon. Ang Diyos hindi nakakalimot, pero ang Diyos ay nakakalimot din. Nakarecord lahat ng ating ginawa. Pero sabi ng Bible, ang Diyos, kapag nalimutan, ano ang kanyang mga kalimutan? Ang iyong mga kasalanan. Once na inilagay na doon sa sea of forgetfulness, which is the blood of Jesus Christ. Salamat sa ating Panginoon sa gabing ito, sa kanyang kabutihan sa atin mga kapatid. Nawang Diyos ang siyang magpala ng kanyang salita. At bawat isa sa atin magkaroon tayo ng one mind and one harmony in prayer in one accord. Para maagapin natin ang kaaway sa pamamagitan ng nakapangyarang pangalan ng ating Panginoong sa Kristo. So, sa gabing ito, awitin natin ang Christ is the answer bago tayo manalangin. Christ is the answer to all my longing. Christ is the answer to all I need. Tayo nagbabasa ng prayer request. Ito na ipa-testimony mga kapatid. Ako po ay nagbabalik ng kataas-taasang papuri at pasasalamat sa ating Diyos sa karagdagang taon sa aming buhay na sa loob ng 32 years. Ako ay hindi pinabayaan ng Diyos sa kabila ng aking mga pagkukulang at siya ay naging tapat sa mga pangako at pag-ibig. Sa ito ay testimony na aking kapatid. Si Guardian Paul. Ito naman kanyang prayer request. Isama niyo po ako sa panalangin ng Diyos ang tuluyang magbago sa akin at makasunod ng full obedience sa kanyang mga salita. Ito naman ang kanyang prayer request. Guardian Paul. So isama natin sa panalangin mga kapatid. Ito rin ba ang ating panalangin mga kapatid? Kasi kung wala tayong full obedience, hindi tayo makikita ng Diyos ng token. Because full obedience is our token. Nalatandaan ng Diyos na tinatakan tayo ng Espiritu Santo. No? Kasama natin sa panalangin to. Pakisama po sa panalangin ng aking hinliliit na daliri sa kanang bahagi ng aking paa na namamaga.
Naway ang Diyos ang siyang patuloy na tumugon ng bawat dalangin at mag-ingat sa akin at sa atin sa araw-araw. Tanging sa Diyos ko lamang ibinabalik ang papuri at pasasalamat sa katugunan at tanging sa Kanya ko lamang ipinagkakatiwala ang lahat. Ito yung prayer request ni Sister Aisha. So nakita niyo mga kapatid, ang panalangin, sabi ng mga ating Panginoon, at pag ipinanalangin natin ang isang kailingan, may kalakip na pasasalamat. No? Yan ang utos sa atin. So may pasasalamat na natin, inilig na natin ang kagalingan. Dahil na ibinigay na ng Panginoon, doon pa lang sa Calvary. Isama niyo po ako sa prayer ngayong gabi na ingatan nawa ko ng Diyos sa aking biyahe sa Nueva Ecija ng 5 a.m. Nawa ilayo ako sa anumang uri ng kapamakan. Isama niyo din po si Sister Juvie na nag-decide na tumanggap sa Panginoon at magpabautismo sa aking pag-uwi ko doon. Nawahi po ng Diyos ang puso ng mama niya na hindi siya hadlangan. So, ipanalangin natin mga kapatid ang bagay nito si Brother Erwin na ingatan ng Panginoon kanyang pagmamaneho papuntang Nueva Ecija at yung tatanggap sa ating Panginoon. No? Dahil alam niyo naman ang pagtumanggap sa Panginoon, talagang libo-libong kaaway ang hadlan talaga dyan. No? Pipigilan ng kaaway kasi ayaw ng Panginoon na may ayaw ng kaaway na may tumatanggap sa ating Panginoon. Kasi mahalaga ang kaluluwa. Pipigilan ng kaaway pa. At ipanalangin natin ito. Na huwag gamitin ng kanilang magulang para hindi tumanggap sa Panginoon. So walang maging hadlang. Pakisama po sa Panginoon mga kapatid na bigyan ako ng Diyos ng katugunan na maging maayos po ang schedule sa aking pag-aaral. Huwag po nawa madama yung oras ng paglilingkod at pagsamba sa ating Diyos. Humihingi rin po ako ng panalangin na pagtibayan ng Diyos ang aking pananampalataya. Sa Diyos ko lamang po itinitawala ang mga bagay na ito. So, prayer request ng Brother Nas. Kasama natin yung maging maayos yung schedule na hindi madadama yung paglilingkod. Mahirap din ito, kaya nga ako nung nag-aaral, wala, no choice. Kaya naghahabol lagi ako ng prayer meeting. Buti nung time na yun mga kapatid, na-start namin ay 7 pa. Kaya pag dating ko dito, kalagit namin parang preaching. Kasi tatapos kami 9 or 9:30. Kasi 6-7 pa yun, nung sa 6:30, nakakabol pa rin naman. Eksakto nung 6, graduate na ako. So, mahirap din pag gano'n, wala nang mapilian section, tapos nag-working student ka ba? No choice talaga pagdating ng Wednesday. Pakisama po ako sa panalangin na ang Diyos ang magbigay ng kagalingan sa pananakit ng ulo at pagkahilo. Pakisama din po sa panalangin ng Diyos ang patuloy na mag-ingat at gumabay sa atin sa araw-araw. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Kaya prayer request ni Sister Kim. So, patuloy natin sama sa panalangin to at ang bawat isa na magpanalingan na tayo mga kapatid sa isa't isa dahil sabi nga ng ating mahal na propeta, ito yung pinaka the best na ibinigay ng Panginoon sa atin. At ito yung pinaka mabisa, pinaka malakas na weapon na binigay sa atin yung pananalangin. Kasi yan ang gustong-gusto ng Panginoon, ng ating Ama na nasa langit, at tumatawag lagi sa Kanya. So, huwag tayong manghina sa pananalangin. Kasi yan ang kailangan ng bawat isa. Tayo luluhod sa ating Panginoon na tayo ang mananalangin.
Mouth na right. Tayo magpasalamat sa ating Panginoon sa gabi ito. Lord God, sa gabi ito, kami nagpapasalamat sa katugunan, O God, ng aming mga panalangin, Lord God. Lord, hindi mo kami pinagkulang. Simula sa aming pagkainan hanggang sa aming mga pagkain spiritual, Lord God, patuloy mo kami pinupunan, O God, at ang aming masisidlan, patuloy mo pinupunan ng iyong mayamang mensahe at ng iyong mayamang salita. Lord, ang dalangin namin, ang Banal na Espiritu Santo nawa ang siyang ipadala mo sa amin, O God, upang magturo sa lahat ng bagay. Ang dalangin namin, O God, ay palagi kaming manatili at magpasailalim, O God, sa iyong banal na presensya. At maging one mind kami, O God, one faith and one Lord, O Lord Jesus. In harmony, Lord God, ang aming mga puso at ang aming mga panalangin. Tulungan mo ang bawat isa, O God, na makaabot kami, O Lord, sa kasakdalan na pinagkakaloob mo sa amin at sa aming mga sarili, Lord Jesus. Ang pananampalataya na naibigay mo, God, ay maingatan namin hanggang sa iyong pagdating mo. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na mapanatili sa pananampalataya at Lord kaming magapi ng kaaway, Lord God. Lord, sa gabing ito, sa iyo lamang kami nagbabalik ng katastasan, papurit pasamba sa iyong matamis na pangalan ni Jesus Cristo. Amen. Amen. Ulitin natin ang Panginoon sa gabing ito. Worship you, Almighty God. There is none like you. Yes, Lord. Hallelujah. I worship you,
po idala ko na sa ating bahagi ng ating buhay na pagtubalik na kaloob habang natin isabi, give thanks. Naming banal sa pangalan ng ating Panginoong Jesus Cristo, salamat kami at binabalik namin sa iyo ang kataas-taasang pagsamba sa Panginoong Diyos. Lord, kahit na Diyos ang bawal sa amin na tunay na mula sa iyo mga karapan, namin na ibig sa amin na hindi mo kami pinabayaan. Tunay ang iyong mga salita, Panginoon. Ikaw nagsabi, hindi mo kami pinabayaan, iiwan man, Panginoon. Tunay o Diyos na nakita namin ang mga katutunan ng aming dalangin sa lakong ito, hindi dahil sa aming Diyos kagalingan, hindi dahil sa kami marunong, hindi dahil sa may kakayanan kami, Panginoon, upang tumunin ang mga bagay na ito, kundi dahil, O Diyos, kami ay nagpapakababa sa iyong dakilang pangalan na sa likod ng aming mga pangangailangan, O Diyos, Ikaw ang alam namin at sumasampalataya kami na Ikaw ang tutugon nito. Hindi sa aming kakayanan, hindi sa aming mga sarili, O Diyos, kundi Ikaw, Panginoon, kami akla ng mga bagay nito. At sa gabi ito, pinapasalamatan ko rin namin, O Diyos, sa katutunan muli ng mga dalangin namin, sa kagalingan, sa mga pangangailangan na provide mo sa amin, sa mga pag-iingat mo sa amin, sa lahat ng bagay, Panginoon, pinagpapasalamat na namin sa isa gabi ito, sa Lord, Ikaw ang Diyos na katutunan ng aming mga dalangin. Hindi ka nagbago kailanman, Panginoon. Ngayon na naman, pinapasalamatan namin ng mga kaloob na ito mula sa iyo. Nalalahanin mo ang bawat isa na nagpipili ng Panginoon. Nalagpuin mo din o Diyos ang nag-iingat na malingaman ng Iglesia. Pag-aming tawa ito sa isang na kalooban ng Panginoon. Sa amin, sa gabi ito, pansamantala po namin muling pag-iwalay. Pagkamat Lord, mahirap ang termino na pag-iwalay, dahil kinakailangan umuwi sa aming mga tahanan. Ingatan mo ang bawat isa sa aming pag-uwi. Paano mo po iningatan ang bawat isa sa amin makapunta sa dami ito? Ikaw din po ang mag-ingat. At loobin mo, Diyos, na makahanap muli kami ng masasakyan upang kami mag-uwi ng payapat ligtas sa aming mga tahanan. Kung loobin mo ang Ama, hindi ka pababalik. Sa araw ng bukas, inakong muli kami dito sa araw ng Linggo upang sabayin ka namin sa Espiritu Santo. Kung lahat ng ito, Diyos, ay patuloy namin ibinabalik sa iyo sa aming taos-pusong pasasalamat, pagpuri, pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan, sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus Cristo namin Diyos sa tagapagligtas. Amen. God bless you, Brother Arvin. God bless Brother and Sister. Tapos po ating gawain mo na yung mga pagkamay bawat sa habang minawit natin sabi, oh, I love you with the love of the Lord.